Gusto nyo ba mabago daw ang inyong hitsura ngayong taong 2010? Pagbabago daw sa estilo ng buhok ang isa sa mga sagot dyan. Alamin kung ano ang mga usong hairstyle sa taong ito sa pagtutok ni Nelson Canlas. Sa pagpasok ng taon, tila marami ang sumusunod sa style ni Lady Gaga sa pananamit, sa accessories, at sa 2010, maaaring pati raw sa buhok, siya pa rin ang pamarisan. Ayon sa hair experts, medyo paiwas na raw sa boring styles ang pag-aayos. I think there's always going to be people that will want their hair long, but I think to be really fashionable, you've got to go short. Not just a simple bob, you know, that's straight around there, but something that's a bit more graduated, something that's a bit more extreme, you know. It might be longer at the front and really short at the back, or we might keep the back a bit longer and have the front shorter, or we might make it all sort of asymmetrical. Pati raw ang kulay, siguradong breaking all rules ang dating. We have a whole range of new colors coming in as well that are very strong reds, very strong yellows, oranges, blues, magenta. Nagpapakulay na mapalalaki, mapababae, wala na ngayon bawal. Kung estudyante kayo o nagtatrabaho kayo sa opisina, maaaring gawing simple lang daw ang inyong hairstyle. Pero ngayong 2010, marami rin daw pwedeng gamiting makikintab at magagandang accessories para gumanda ang inyong buhok. It'll be more sparkly, it'll be brighter. I don't think it'll be the basic clip in the side of the hair like we used to see sometimes. I think girls will be more aware of looking nicer. I think we'll get a little bit more of the princess look as well coming in. You know, you see a lot of girls with the tiara type finishes. Sa mga kalalakihan naman, gawing simple at malinis daw ang gupit. Manipis ang gilid at gumamit ng wax para mapatingkad ng kaunti ang spike sa harapan. Having fringes at the front, pieces sticking out, you know, having a bit short at the sides. Nelson Canlas sa Katutok, 24 oras. Susunod! Kampo ni Eli Pamatong. Nagbigay ng 500 piso sa Kamalek kahit na 200 piso lang ang multa sa kaso niya. Puso ni Aldo Rabrenica. Kay Chris Bernal na raw ngayong hindi na nagkikita si Aljur at Rich Asuncion. Mga veteranang mga awit nagsama-sama bilang Juicy Cat Dolls. At Jackie Rice gusto raw ipa-insure ang kanyang mga binti. Tutok na dito lang sa 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nasunog ang isang nakadaong na tanker sa pier sa Maynila, hinala ng motoridad. Nagsimula nga po isa-isang palihim na naninigarilyo sa barko. Si Cedric Castillo, naka-alerto 24. Hindi na hinayaan ng mga fire volunteer na lumaki pa ang apoy ng magliyab umano. Pasado 1:00 na madaling araw ang isang bahagi ng motor tanker na ito na nakadaong sa Pier 18 ng Manila North Harbor. Ilang minuto lamang ang itinagal ng apoy na nagmula sa quarters ng mga tripulante ng barko pero umabot sa ikalawang alarma ang apoy. Yung involved nito, yung cross quarters lang. Ngayon, inimbestigahan pa natin kasi wala tayong makita ng ibang sanhe. Wala rin gusto magsalita eh. Malaking bagay raw nangyari sa bakal ang mga dingding ng tanker na gamit pa man din sa delivery ng diesel. Bagamat kakadiskarga lamang ng krudo mula sa tanker, doble ingat pa rin daw ang mga volunteer. Eh kung napabayaan yun, posible nilalagay kasi yung fume ng diesel nandiyan pa. Baka may nagsigarilyo, patago na nagsigarilyo kasi cross quarters ito eh. Tumangging magbigay ng pahayag ang management ng Sun Marine Corporation na siyang nagmamayari ng tanker hinggil sa nangyaring sunog. Ang mahalaga raw, walang nasaktan sa 18 tripulante ng tanker. Cedric Castillo, naka-alerto, 24. Dinala sa Malacanang ang labi ni Press Secretary Serge Remonde. Iginawad sa kanya ng Pangulo ang Order of Lacandula na may ranggong bayani. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry. Wala, okay lang. Yes, Mel, nagkulay itim mga heroes well dito sa palasyo ng Malacanang sa pagbabalik-tahanan ni Press Secretary Serge Remonde. Station. Kasi kaibigan mo sina Mr. Gabi Lopez, sina Charo Santos. Dama ang pagdadalamhati ng mga taong nakasama ni Remonde sa 9 na taon niyang pamamalagi sa Malacanang. Maging ang Pangulong Arroyo nakakulay itim na damit bilang pagluluksa. Nagkaroon ng maikling programa para kay Remonde gamit ang isang audio-visual presentation sa saliw ng 3 paboritong kanta ng kalihim. Ipinakita ang mga larawan ng Cebuanong si Remonde nung bata pa siya. Mga alaala ng kanyang buhay media man sa loob ng 18 taon hanggang sa naging bahagi siya ng Arroyo
Arroyo administration. Sa kanyang talumpati, ikinwento ng Pangulo na isa si Remonde sa mga nagbukas sa kanya ng pinto sa mga Cebuano nung senadora pa siya. Si Remonde raw ang madalas